Natin last week ng LBCF, chapter 6, paragraph 1 to 3 na ipaliwanag ni Pastor yung pinagmulan ng sin at yung unang nag-commit ng sin at yung imputation nito doon sa mga posterity ni Adam. Yung pag-aaralan natin ngayon doon sa paragraph 4 and paragraph 5 yung corruption o yung implication nito sa posterity ni Adam. So yung kung ano na yung epekto nito sa lahat ng nilikha ng Diyos o sa lahat ng anak ni Adam. Katulad nga ng sabi kanina ni Ate Alex dun sa mga bata, si Adam ang ating first parent at tayo ay kanyang mga descendants, kaya tayo din ay tainted or na-impute sa atin yung corruption at yung guilt nung kasalanan ni Adam. So we stand, katulad nung pinag-aralan natin last week, na we stand na ang kasalanan o yung original sin o yung original corruption ay naipasa sa atin, na-impute sa atin, gayon din yung guilt. So hindi tayo naniniwala doon sa ibang katuruan, katulad na madadaanan natin mamaya, na hindi hindi original corruption yung nasa atin at hindi original guilt, na partial lang. Tayo ay naniniwala na yung buo nun ng corruption na yun at yung buo ng guilt na yun ay kasama sa atin. So sabi dito sa paragraph 4, from its original corruption whereby utterly disposed, disabled, and opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgression. So, yung pinapakita dito sa unang parte ng ating paragraph 4, yung mga naapektuhan doon sa faculty ng tao. Sabi diyan, number 1 or letter A, number 1, tayo ay naging total depraved na mga creature or total, yung ating state ay total inability. Kadalasan ginagamit sa tulip or sa ibang discussion, total depravity. Kaso yung total depravity kasi may mga misinterpretation sa kanya na parang ang total depravity ay wala nang kayang gawing maganda yung isang tao. So, ang ginamit natin para mas direct, total inability. So, yung total inability, makikita natin dyan sa paragraph 4 kung ano yung pagkaka-define sa isang tao na totally inable o hindi, walang kakayanan na makilala ang Diyos o walang kakayanan na makalapit sa Panginoon o makagawa ng paraan para siya ay maligtas ang kanyang sarili. So makikita natin dyan na dahil sa original sin, tayo ay utterly indisposed or unwillingly to all good or unwilling to all good. Hindi tayo o hindi tayo ayaw natin ng kabutihan ng Diyos. Pwede nating masabi, fallen humans have a complete adversity to good. Ayaw natin, oppose lagi tayo doon sa good. Katulad nung binasa nating verse kanina, doon sa ating preaching na narinig kaninang umaga, sinasabi ng ating pastor dyan, at sinasabi ng passage pala ni Paul dyan, hindi pala ni pastor. Pala si pastor ang nagsabi, ang sabi ni Paul dyan, pwede mo bang pakibasa, Brother Louie? Romans 1:28 to 32. And since they did not seek it to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are lawless, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to their parents, foolish, faithless, heartless, ruthless, though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. So makita natin yung pagiging opposed nung
or unwilling ng tao sa good. Lagi siyang completely adversary doon. Kahit nakikita niya na yung kabutihan ng Diyos, kahit nakikita niya na may Diyos, nilalabanan niya ito yung katotohanan na ito at pumupwesto siya doon opposite o pumupwesto siya ng kalaban yung Diyos o pumupwesto siya doon sa bagay na hindi nais ng Diyos. Ganun yung kanyang yung ating faculty. Diba minsan makikita natin dati yung sinasabi ng katuruan na tayo ay walang kakayanan na kumilos or mag-alay sa Diyos ng papuri. Lagi natin kino-question yung bagay na yun. Lagi natin sinasabi na ginawa ako ng Diyos bilang isang musikero, di ba? Yun yung mga bagay na pwede nating maging example dito na hindi tayo willing na gumawa ng mabuti. Tatanggapin ng Diyos kung ano yung ibibigay ko sa Kanyang tingin kong the best. Lagi tayong opposed doon sa good ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, ang good ay pagtingin kay Kristo o yung sense ng good dito ay pagtingin sa Diyos at kung ano yung sinasabi ng Diyos na tama sa kanyang sight. And yung sinasabi lamang basically ng Diyos na good is to look unto Christ, to put our faith in Him, and we must repent as we see grace from Him on the cross. Kaya masasabi natin na yung ating pagpupuri ay dapat nakasentro sa persona ni Kristo, nakasentro dapat doon sa mga ginawa ni Kristo sa ating buhay para tayo ay mabigyan ng kapatawaran at maibalik sa relasyon sa Ama. So, kung hindi natin matanggap yung bagay na yun, kung tingin nga natin dati sa mga Baptist, di ba, napaka-boring. Ako, honestly, ang tingin ko sa Baptist dati, mga cult. Kasi, napaka-solemn nila na sila-sila lang yung magkakaibigan. At hindi basta-basta pwedeng pumasok sa kanilang church without invitation. So, ako, tingin ko dati sa Baptist, cult. But, as the Lord changed us and arestuin tayo, nakita natin na yung kung ano yung tamang worship, hindi tayo na nag-oppose dun sa good. At tingin natin dati dahil tumutugtog tayo sa church, save na tayo, na pwede na natin as if gawin lahat ng bagay na gusto natin, basta ang kapalit nito, magbibigay tayo sa church at maglilingkod tayo sa Panginoon. So, oppose tayo sa good. Sobrang oppose nun sa Panginoon dahil hindi kailangan ng Panginoon ng ating works. Hindi kailangan ng Lord yung ating pera. Hindi kailangan ng Lord yung ating appearance. Ang kailangan ng Lord ay yung pusong nakatingin ng patuloy kay Kristo. At yung isa sa mga corruption pa dyan ng ating isa pa sa naging epekto nito sa ating faculty is yung utterly disabled. Men have no power or agency to seek, cooperate with His grace, or do good. So, ibig sabihin nito, na disabled tayo to do good, to all good, disabled to all good. Ibig sabihin nito, wala tayong kakayanan o wala doon sa ating kaisipan na lumapit sa Diyos at wala tayong kakayanan na makapag-cooperate doon sa Kanyang grace kung hindi niya tayo kikilusin o hindi tayo kayang gumawa ng pag-abot sa Diyos o pag-abot doon sa grasya niya kung wala yung Kanyang tulong. Sabi sa Romans chapter 3 verse 5 to 8, Nes, pakibasa mo nga yan, Bunso. But if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous to inflict wrath on us? I speak in a human way. By no means, for then how could God judge the world? But if through my lie God's truth abounds to His glory, why am I still being condemned as a sinner? And why not do evil that good may come? As some people slanderously charge us with sin, their condemnation is just. So makikita natin dito, dun sa passage na yan, sa Romans chapter 3, sinasabi dyan, nakikita na nila yung na may Diyos. Nakikita na nila na merong dakilang manlilikha. Nakikita na nila na may dakilang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Ngunit ino-oppose pa nila lalo
dahil hindi sila makapag-cooperate doon sa grasya ng Panginoon, ang gagawin nila, kakalabanin na lamang nila ito. At pupwesto sila doon sa bagay na ayaw ng Diyos upang ipakita sa Diyos na sila ay kalaban nito at ipakita sa Diyos na kaya nila yung kanilang sarili. Makikita natin dito, minanmak pa nila yung grasya at imbis na abutin at buong kamay na saluhin yung grasya, sila ay tumatanggi ng patuloy at patuloy na lumalaban sa Panginoon. So ito yung total inability na tayo ay walang kakayanan na makilala. Dalawang bagay muna yung ating tayo ay unwilling na gumawa ng mabuti. Pangalawa, tayo ay walang kakayanan na umabot sa Diyos at makipag-cooperate sa kanyang grasya. At yung pangatlo, opposed to all good. Kabaligtaran sa lahat ng mabuti. Good in our confession refers to which God has approved and calls good. Makikita natin yan sa chapter 16 ng ating chapter 16 ng ating confession at paragraph 1. Pakibasa mo nga yung Romans chapter 8 verse 7. Brother Jeff. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. It cannot. Makikita natin na oppose dahil siya ay oppose sa Lord. Ibinigay na sa kanya yung kautusan, ibinigay na sa kanya yung kaalaman, ngunit hindi pa niya kayang tanggapin ito at hindi niya kayang mag-submit dito. Dito sa una ay tayo ay walang kakayanan na gumawa wala tayong kagustuhan na gumawa ng mabuti. Sa pangalawa, tayo ay walang kakayanan na umabot sa Diyos. Dito naman sa pangatlo, tayo ay totally nakabaliktaran sa kabutihan ng Diyos. So, ibinigay yung batas ng Panginoon, ibinigay yung salita ng Panginoon, ngunit ayaw nating mag-submit dito. Ang ibig sabihin lang nito, yung faculty ng tao ay ayaw natin sa Diyos. Kumbaga, pag pinakita mo dyan sabi nga, sino ba ang preacher na nagsabi noon na pagka hinayaan ng Lord na mag-cease yung pagiging Diyos niya, pag bumaba siya rito sa lupa at ginawa niyang mag-cease ng 5 minutes yung pagiging Diyos niya, pagpipiyasahan natin siya, papatayin natin siya kaagad dahil ganun tayo ka-oppose sa kanya. Nakalimutan ko lang kung sino nagsabi nung bagay na yon, pero I think that that statement is correct dahil sobrang galit natin sa Diyos. Even kayo na tayo ay Kristiyano, minsan pag nako-condemn tayo o minsan pagka kinokorek tayo ng Lord sa mga bagay na gusto natin, ngunit kinokorek tayo sa tama ng Diyos na alignment sa Kanya, diba? Minsan sinisisi pa natin siya na di mo kasi binigay, dapat wala akong problemang ganito. Makikita natin doon, totally opposed talaga yung puso natin at yung buong faculty natin. At isa pa dyan, na makikita natin kung paano tayo totally opposed o ayaw natin doon sa Diyos, ayaw natin sa Diyos, yung patuloy nating pagpupumilit ng ating mga kagustuhan. Naalala nyo ba yung mga tanong natin na paano pag yung isang tao naghahanap naman siya sa Diyos? Naalala nyo yun? Yung mga tanong na gano'n, naghahanap siya sa Diyos pero hindi siya elect. Di ba pinipilit natin na hindi pwede kung hindi siya elect. May mga nakukuha nating sagot, kung hindi siya elect, hindi siya maghahanap sa Diyos. Lagi nating sinasabi, napakalupit ng Diyos. Bakit naghahanap sa Kanya pero hindi niya tatanggapin dahil hindi niya elect? So makikita natin doon na tinatanggap nating elect tayo, natanggap nating elect tayo, ngunit pagka iba na sa perception natin, dapat yung mabuti at masama, sa perception nating mabuti at masama, dapat ganun din yung Diyos. Pagka hindi na ganun yung Diyos, ayaw na natin sa Diyos. Nasasabihan na natin, nagbibigyan na natin ng taint yung Diyos. So makikita natin, totally opposed tayo sa Diyos. At isa pa, na pinakamagandang example dito, na totally opposed tayo sa Diyos nang dumating si Christ dito sa mundo.
Anong hinihingi ng mga Jews? Hinihingi ng mga Hudyo na Diyos, ay na Messiah, yung victorious, yung may sword, with spear, with shield, yung makisig katulad ni David, ngunit yung dumating, yung anak ng karpintero. Makikita natin, yung idea nila ng king, opposed doon sa tunay na pamaraanan ng Diyos. At kung makikita natin, di ba, sabi nga sa scripture na yung pagkamatay o yung salvation na binigay ng Diyos sa atin ay doon sa cross ni Christ. Para sa mga Jews, yun ay in vain, at para sa mga Gentile, yun ay folly, kamangmangan. So, makikita natin, opposed talaga tayo. Para sa Lord, yung glory, makikita natin doon sa cross. Nag-glorify siya doon sa cross. Ngunit sa mga tao, yun ay shame. So, totally na oppose tayo sa Panginoon at ayaw nating tanggapin yung bagay na iyon, na yun lang yung tanging way ng kaligtasan. So, dahil dyan, sa total inability, hindi kasama yung D dyan, na yung D ay yung pag-subject, dahil ito na yung ating state, tayo ay tumanggi doon sa kabutihan ng Diyos, tayo ay tumalikod doon sa kabutihan ng Diyos, at totally tayong nagrebelde sa Kanya. Imbes na sumunod tayo sa Kanya, dahil sa sin, tayo ay nagpa-subject doon sa evil. At yon ang nag-proceed ng lahat ng kasalanan. So, maalala natin ano yung sinabi ni Pastor tungkol sa transgression. Yung transgression is yung act na nung sin, or yung pag-break ng law ng Panginoon o ng salita ng Panginoon. So, sabi dyan sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, and you were dead in trespasses and sin, in which you were walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we are all once lived in passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and whereby mature children, nature children of wrath, like rest of mankind. So, pinapakita dyan na dahil tayo ay sumuway, dahil si Adam ay sumuway, at tayo ay nagkasala din kay Adam, ang makikita natin, tayo ay under, o tayo ay slave ng sin, tayo ay nagpailalim sa power ng evil. So, yung sinasabi ng passage natin ay malinaw na tayo ay walang kakayanan, tayo ay patay sa kasalanan, tayo ay alipin, at tayo lumalakad sa pamamalakad ng mundong ito, at tayo ay tagasunod ni Satanas. So, yan pa lang ay nagpapakita na tayo ay kalaban ng Diyos, tayo ay kaaway ng Diyos, at nagpapakita yan na imposible nating baguhin yung ating sarili, imposible tayong magkaroon ng kakayanan na lumapit sa Diyos, umabot sa Kanyang grasya, at gumawa ng mabuti para sa Kanya. So, meron sa theological studies na nagpapakita kung ano yung total inability or total depravity. Ito yung mga hindi tunay na total depravity. Minsan kasi use yung total depravity. Yung total depravity ay hindi innate knowledge, no innate knowledge of the will of God. Hindi ibig sabihin na total depraved ka na, wala ka ng innate knowledge sa will ng Lord. No distinction between good and evil. Kahit tayo ay masama, tayo ay wala pa sa Panginoon dati, alam natin i-justify yung gawang mabuti at gawang masama. Hindi nawala sa atin yung bagay na yon. At hindi rin total depravity or total inability pag sinabi natin na does not admire virtues, character, and action of others. Does not admire and cannot respond to the good actions he or she received. So, sinasabi dyan na hindi porke tayo ay total depraved na, wala na tayong pag-admire dun sa ginagawa sa atin na mabuti ng ating kapwa, at hindi na tayo nag-a-admire sa mga mabubuting gawa ng makikita natin sa paligid, di ba?
meron tayong makikita na hindi man Kristiyano, pero magaling tumanaw ng utang na loob. At meron tayong makikitang kaibigan natin na hindi Kristiyano, pero makikita natin nakabangha-mangha yung kanyang pagtulong sa iba. So pag sinabing total depravity, hindi ibig sabihin nun, o total inability, hindi ibig sabihin nun na wala na yung kanyang sense ng mag-admire ng good, hindi nawala yung sense niya doon ng magkaroon ng gratitude sa iba na tumutulong sa kanya o nagbibigay sa kanya ng pag-ibig o ng mabubuting bagay. At hindi porke total inability or total depraved cannot have good deed. O hindi pwedeng o wala nang gagawing maganda o wala nang ginagawang maganda. Her deeds are all wicked. So iniisip natin na yung gawa niya puro wicked na lang. Hindi ganun po ang total depravity or total inability. Pag sinabi mong total inability or total depraved, meron pa rin siyang kakayanan gumawa ng mabuti. Makikita natin, di ba? Meron mga philanthropist pa nga na tayong kilala, ngunit walang Diyos. Meron tayong kilalang mga mabubuting politiko, ngunit walang Diyos. Makikita natin si Atty. Libayan na napakabuti, ngunit walang Diyos. Makikita natin yung mga bagay na yon. Kahit tayo dati, di ba? Hindi naman tayo naging magkakaibigan dahil lang sa walang halagang bagay. Nakita natin na tayo ay mabubuting kaibigan sa bawat isa at meron tayong ginagawang mabuti sa bawat isa. I remember, hindi pa tayo regenerated. Si Aljon, inaayos na yung kanilang bahay dahil balak natin na itakas si Max dati, no? Nakawin sana natin si Max dati. Ganun tayo kakukulit dati. So, makikita natin doon na meron tayong kakayanan na gumawa ng mga mabubuting bagay kahit na tayo ay wala pang pagkakakilala sa Panginoon o kahit tayo ay depraved. Yon ay kasama sa image ng Panginoon na iniwan sa atin, ngunit marred ng sin. Tandaan niyo yan mga kapatid, yung mabuting bagay, yung knowledge natin sa will ng Panginoon o yung knowledge natin o yung ating pagkakilala sa good and evil, yung ating pag-admire at pag-respond ng mabuti doon sa action nating na-receive at yung paggawa natin ng mabuti sa kapwa ay kasama pa rin sa image of God na ibigay sa atin, ngunit marred ng sin or naging taint or naging darken yung ating pananaw doon dahil sa kasalanan ni Adam na na-impute sa atin, gayon din yung guilt na naibigay sa atin. Sa pangatlo naman, makikita natin dyan yung denial of the connection of Adam's sin with his posterity. So makikita natin na maraming heresy ang nagsasabi na yung itong connection ni Adam dun sa kanyang posterity ay hindi dapat maipasa hindi naman naipasa ni Adam yung guilt at yung original sin doon sa kanyang mga descendants. At yung isa sa mga heresy na yan o yung isa sa mga katuruan na yan ay yung katuruan ni Pelagian at ng mga Socinians. Sabi ni Louis Berkhoff, pakibasa mo nga, Brother Aljon. Deny absolutely that there is any necessary connection between our sin Saan yung susi niyan? and Adam. The first Sorry. sin was Adam's sin, only and does not concern his posterity in any way. The most they will admit is that given example of Adam led to iniquity. Yun yung sinasabi ng mga Socinians at ng mga Pelagians. Yung sin daw ni Adam ay hindi na inherit ng kanyang mga posterity o natin. Ngunit yung namana natin sa kanila o yung nakuha natin sa kanila, yung example lang ng sin ni Adam. Yun lang yung nakuha natin sa kanya. At yun ay mariin nating itinatanggi dahil nagsusumigaw. Yung ating scripture, Psalm 51, ang dami nating example na scripture about dito. Psalm 51 verse 5. Sabi ni David, I am conceived sa sin and transgression. Sa sinapupunan pa lang, ako ay pinagbubuntis na ng aking ina sa kasalanan. So, malinaw yun na saan nang galing yung kasalanan kung hindi ito galing doon sa ating first parent. At mariin nating tinatanggihan yang
heresy ng mga Socinians. At isa pa dyan yung Semi-Pelagians at yung mga Arminians. Pwede mo bang pakibasa yung sinabi ni Louis Berkhoff dyan, Sister Maxine? Teach that man inherited a natural inability from Adam, but is not responsible for this inability, so that no guilt attaches to it. And it may even be said that God is somewhat under obligation to provide a cure for it. The Wesleyan Armenians admit that this inborn corruption also involves guilt. So sinasabi ng mga Semi-Pelagian at ng mga Armenians, medyo gumaan dito ng konti. Tinanggap nila na ito ay namana natin yung inability, yung total depravity na mana natin sa ating mga unang magulang na si Adam at si Eve. Ngunit sinasabi din nila na wala tayong guilt o hindi natin namana yung guilt doon sa kasalanan na iyon. At mas mabigat pa dyan, sinasabi nila na may obligasyon ng Diyos na sila i-save o ibigyan sila ng pardon o bigyan sila ng kaligtasan. May utang na loob ang Diyos. Unlike doon sa tinuturo natin na walang obligasyon ng Diyos na iligtas ang tao o walang obligasyon ng Diyos na bumabari ito at ipahayag ang Diyos para magkaroon ng kaligtasan yung iba. Yun ay kabaliktaran dito sa sinasabi ng mga Semi-Pelagian. Sinasabi nila na kasalanan naman siguro ng Diyos na ilagay sa amin o i-impute sa amin yung natural inability ng aming mga magulang. Kaya dapat bayaran niya yun o dapat pagtrabahuan niya yun para maligtas yung sino mang tao na maniniwala sa Diyos o hahakbang sa Diyos. Yung New Haven, sabi ni Louis Berkhoff, theory teaches that man is born with an inherent tendency to sin, in virtue of which his moral preference is invariably wrong. But this tendency cannot itself be called sin, since sin always consists exclusively and consciously and intentionally transgression of the law. Sinasabi dito na wala tayong namanang kasalanan at yung ating tendency, yung kasalanan ay tendency lamang sa atin na maari nating makuha o maari nating hindi makuha. At gayon din yung theory of crisis, yung huling-huli na heresy na pwede nating pag-aralan, stresses that solidarity of sin in human race but denies that sin originated in an act of Adam in paradise. The fall belongs to super history and is already a thing in the past when the historical Adam appears in the scene. It is the secret of God in predestination. Itong the theory of crisis, sinasabi na yung sin ay evident na or existing na bago pa man dumating si Adam. At hindi lang itinala sa scripture yung pag-exist nung sin that time. Tinala na lang yung time na nandoon si Adam at sinful na si Adam. So sinasabi nila wala ito sa scripture dahil ito ay tinago ng Diyos. And as a theologian at tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin tatayuan yung mga bagay na ito. Dahil makikita natin na wala namang isinulat sa scripture at wala din namang ipinahayag ang ating Diyos na katulad nito. So malinaw na ito ay malaking heresy. Yung point natin, kaya natin pinag-aaralan yung faculty ng tao as totally depraved ay para makita natin yung grasya ng Diyos is more glorious in the reality of our original corruption. Para makita natin yung grasya ng Diyos ay mas magningning at mas yumabong sa pamamagitan ng realidad ng original corruption natin. Isipin natin, wala tayong kakayanan na tumakbo sa Diyos. Wala tayong kakayanan na iligtas yung ating sarili. Wala tayong kakayanan na abutin yung grasya na kanyang ibinibigay. Ngunit dahil sa kanyang paggawa at yung doon sa kanyang sa pamamagitan ni Kristo,
tayo ay naabot nitong grasya na to, tayo ay niyakap ng grasya na ito, at makikita natin na so grabe yung yung bigat nung grace na ibinigay ng Lord sa atin, dahil ganun din kabigat yung gravity nung ating depravity. At isa pa na ating mapag-aaralan dito, mga kapatid, is yung sin and the believers, kung saan makikita natin sa paragraph 5 ng ating confession, the corruption of the nature during this life does remain in those that are regenerated, and although it be through Christ pardon and mortified, yet both itself and the first motion thereof are truly and properly sin. So makikita natin dito yung sin at yung believer. So makikita natin sa paragraph 1, sa paragraph 4, makikita natin more general. Lahat ng tao ay sakop nito. Ngunit dito sa paragraph 5, ang pinag-uusapan na lang natin dito ay yung mga Kristiyano. So sabi diyan, the corruption of nature during this life remains in those that are regenerated. Yung sin o yung nature natin bilang makasalanan ay nagre-remain o ay nananatili sa mga regenerated o kinilos na ng Diyos. And although kung makikita natin yung word na yan o yung unang section na phrase na yan, nakikita natin yung sarili natin dati na nagtatanong tayo na, Kristiyano ba talaga ako? Bakit hindi ako nagbabago? Bakit ito pa rin yung aking kasalanan? Bakit paulit-ulit yung kasalanan ko na ito? Bakit parang sila may paglago? Bakit ako wala? Makikita natin kasi meron pa tayong remaining sin or indwelling sin. Parehas lang po yun, remaining sin or indwelling sin. So, ito yung ipinapahayag ng ating confession of faith na tunay na kahit tayo ay niligtas ng Diyos, yung nature natin as sinner ay narito pa rin. 'Di ba? Sinasabi nga lagi ni Pastor Iyer, pag mag-isa na lang tayo doon sa ating kwarto o pag nandoon na tayo sa safe zone natin, doon mo makikita kung sino ka. At doon lumalabas yung sinfulness natin. Minsan, nagpapanggap tayo na sobra tayong silos sa Panginoon at sa pag-aaral ng Panginoon. Pero makikita mo na pagka mag-isa ka na lang, you do everything na para doon sa sarili mo, para doon sa mga bagay na comfort mo sa mundo. Ito yung katotohanan nito ng ating katauhan, ng ating nature. At huwag tayong madismay dahil sinasabi ng ating confession of faith na ito ay totoo, at sinasabi ng ating confession of faith na ito ay dapat nating i-mortify habang nakikita natin. At kailangan itong magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Nais ko lamang daanan natin itong reality of indwelling sin. Dalawa lang yung makikita natin dyan, yung state of believer in justification, tsaka yung state of believer doon sa sanctification. Daanan lang natin saglit kasi dito merong dito nagkakaroon minsan ng misconception yung bawat mga mananampalataya. Sinasabi sa justification, yung justification daw is an act of God where He declares a just sinner to be just after He imputed to them the righteousness of His Son. Yung justification daw ay pagdideklara ng Diyos sa mga guilty na not guilty na ngayon. So from guilty, sabi ng Panginoon, ngayon dahil sa sakripisyo ni Kristo, dahil sa righteousness ni Kristo na nakabalot sa iyo, sabi ng Panginoon, you are not now guilty. Sabi ni R.C. Sproul, the supreme need of unjust people is righteousness. It is lack of righteousness that is supplied by Christ on behalf of the believing sinner. Justification by faith alone means justification by righteousness or merit of Christ alone, not by our goodness.
or good deeds. Sabi ni R.C. Sproul yan, pakinggan natin, what's wrong with you people? Sinasabi diyan na yung justification ay yung pangangailangan ng unjust people sa katuwiran. At yung katuwiran ni Kristo ang sinupply sa atin o ang binigay sa atin na biyaya ng Panginoon. So hindi natin katuwiran yung ating pagharap doon sa Panginoon ngayon. I-imagine niyo pag pinag-usapan ang justification, laging nandoon sa trial court. Dahil hatulan ng Diyos, sasabihin ng Diyos, humarap halimbawa si Aljon. Naku, magaling to sa anti-silos Sabi ng Panginoon, pero meron ka pa ring unsint. Sabi ng Panginoon, so guilty ka. Ngayon dumating si Christ. Sabi ni Christ, sige, bibigay ko sa kanya yung aking righteousness. Ngayon, nung binigay ni Christ yung righteousness kay Aljon, sabi ng Panginoon, kahit ikaw ay miyembro ng anti-silos, nag-enroll ka dyan, not guilty, sabi ng Panginoon kay Aljon. So, hindi tinignan ng Lord ngayon. Hindi na tinitignan ng Lord na ikaw ay miyembro ng anti-silos at mahilig kang mag-unsint. Ngayon, ang tinitignan na ng Panginoon ay si Kristo. Hindi na ikaw. Hindi na yung mga ginawa mo. Hindi na yung sarili mong katwiran. At doon sa trial court na iyon, ang nagpapakita ay ang katwiran ni Kristo at hindi yung ating katwiran. Yun ang mas matimbang doon sa trial court na yon. No one can earn justification through his own good works. Nakita nyo yung una nating binasa na sinabi ni R.C. Sproul? Merit of Christ alone. Dito, pagdating sa justification, hindi natin ma-earn yung justification sa ating own good works o sa merit ng ating ginagawa. The issue of justification focuses on the question of merit and grace. Justification by faith means that that justified in sight, that the works we do are not good enough to merit justification. As Paul puts it, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. Romans chapter 3 verse 20, justification is forensic. Excuse me. This is are declared, counted, or reckoned to be righteous when God imputes the righteousness of Christ to our account. So makikita natin dito, hindi lamang pala na yung righteousness ni Christ ang ginawa niya, kundi yung favor ng Panginoon sa atin. Kasama sa justification, yung pagpili sa atin ng Panginoon para pagbigyan ni Kristo ng kanyang righteousness. Kaya huwag tayong magmayabang na may special sa atin na tayo ay maniniwala or tayo ay siguro magaling mag-scrub ng sahig, kaya siguro ako niligtas ng Lord para makintab yung aming sahig sa lilipatang church. Hindi po ganon. The justification ay solely sa pamamagitan ng Panginoon. Justification is remission of sin and restoring favor of God. Ito tandaan nyo kung ano yung ginawa ng justification. Justification is remission of sin, pagbubura, sabi ni Pastor kanina, pagbubura ng record natin as sinner. As sinner. Pagbubura ng record as sinner and restoring favor sa Panginoon. So masasabi natin yung justification hindi tinanggal yung sinful nature natin. Tinanggal yung record natin as sinner. At nilagay tayo doon sa not guilty. At yung sanctification naman yung process where God is making the justified person to be righteous. Sabi ni Tim Challies, after being justified and adopted by God, Christians begin to process in which through the power of the Holy Spirit, they are incrementally transformed in the aspect into the likeness of Jesus Christ. So pagkatapos tayong i-justified, pagkatapos tayong i-adapt, ginagawa sa atin ng Panginoon doon sa sanctification, tayo ay kino-conform doon sa image ni Kristo. Dito na yung pagtatanggal ng kasalanan.
Ang justification ay hindi pagtatanggal ng sinful nature natin, pagbubura lamang ng record natin. Ang pagtatanggal ng kasalanan ay nasa sanctification. Sabi sa Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24, "Now may God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless and at the coming of Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, he will surely do it." So, kung sinimulan niya yung justification, dadating tayo doon sa sanctification. Magiging faithful ang Panginoon na i-complete iyon hanggang doon sa glorification. Ang sanctification ay deliverance from the power of sin. God is purging all indwelling sin in all faculties of His saint, o mortification of sin. Yan yung pag-mortify na ng ating kasalanan ng Panginoon. Bakit natin dinaanan yung bagay na to sa pag-aaral natin ng indwelling sin ng isang Kristiyano, o nung sinful nature ng isang Kristiyano kahit siya ay binago ng Panginoon? Dahil minsan nagkakaroon tayo ng pagkakamali ng kaisipan na akala natin dahil justified na tayo ngayon, wala na akong gagawin. Kasi ligtas naman na ako eh. Doon nagkaroon ng pagkakamali yung notion na phrase na "one save, always save." Wala na akong gagawin. Kahit magkasala na ako, ligtas na ako. Lahat pwede ko nang gawin. Ang pinupunta natin dyan ay there is always confusion on the subject of justification by faith and sanctification. We must identify their differences to avoid misconception that may lead us to the heresy of antinomianism. Pagka hindi natin ito na-identify agad at patuloy tayong nag-cling dun sa maling kaisipan natin, napupunta tayo dun sa antinomianism na wala tayong gagawin. Na pwede na natin gawin lahat ng bagay. Pwede na natin, yung ating liberty, pwede tayong lumagpas doon sa liberty na yon. Baka lumagpas tayo doon pagka nagpunta tayo sa antinomianism. At ang antinomianism, makikita natin dyan, na antinomianism is heresy that says Christian have no obligation to obey the laws of God. So, pinapakita nung kasalanan kung gaano kabigat yung batas ng Diyos. Kung gaano kabigat yung salita ng Diyos. Ngayong na pinagbayaran ni Kristo yung kasalanan mo, tinapos niya yung ulo, para ngayon gagawin natin siyang baliwala. Anong sense nun? Nagme-make sense ba yung Diyos nun? Kung ganun kadali pala at parang naglaro lang, parang tayo yung sentro ng universe, ng buong universe. Sabi ni R.C. Sproul, literally means anti-law. Yung antinomianism daw means anti-law. It denies or downplays the significance of God's law in the life of the believers. Antinomianism confuses justification and sanctification. Antinomian acquires their distaste for the law in number of ways. Some believe that they no longer are obligated to keep the moral law of God because Jesus has freed them from it. They insist that grace not only frees us from the course of God's law, but delivers us from the obligation to obey God's law. Grace then becomes the license for disobedience. Nakikilisensya natin yung grasya ng Diyos para hindi tayo sumunod sa kautusan ng Diyos. Napaka-absurd nung bagay na yun. Yung pinupunto natin dito mga kapatid, sinabi ni James Renihan sa Baptist Symbolics, coming to faith in Christ effects profound change, but it is not completely so long as we live in this world. Believer truly through Christ's pardon and their forgiveness is real, but real and cannot be revoked. Nevertheless, the justified sinner will struggle in life with the remaining effects of sin. So, hindi dahil tayo ay regenerated na, dahil justified na, wala na kagad yung kasalanan.
Yun yung tinatanggal sa atin ng Panginoon. Naaalala ko yung kwento ni R.C. Sproul dito sa kanyang interview sa isang gustong-gusto niyang professor. Pagpasok niya doon sa kwarto ng professor na iyon, ang sabi sa kanya ng professor na iyon, "How are you, partial, sanctified man?" So, ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo sa krus at yung pag-justified niya sa atin, yun ay partial sanctification. At nakokomplete yun habang tayo ay lumalakad sa buhay na ito nang nakasandal kay Kristo. At yung kakumpletuhan ng ating sanctification ay doon sa glorification. Yung papakabanal ng tuluyan ng Panginoon sa ating mga katawan. Anong sense na tayo ay magkaroon ng sanctification kung hindi i-glorify ng Lord yung ating katawan? Anong sense nung glorification kung hindi natin ibibit yung ating mga katawan o yung ating flesh para mamatay sa kasalanan? Lagi nating tandaan, we are partially justified human or being. Remaining sin. So, yung remaining sin ay tunay na nandito pa sa atin. Pwede nating itanong katulad balikan lang natin yung sa teaching ni Pastor Rier. What is sin? Sabi sa John chapter 3. 1 John pala yan, mga kapatid. 1 John, sorry, hindi ko na ilagay yung 1 doon sa unahan. 1 John, paki-correct na lang. 1 John. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. So, yung sin, hindi lamang siya pagiging prideful, hindi lamang siya pagiging selfish. Yung sin is completely opposing the Word of God itself. The sin is turning away from God's law. At makikita natin dyan, doon sa ating remaining sin, meron tayong dalawang stages. O meron nga, tatlo nga yan eh. Yung stages na yan, ngunit sa atin, gagawin na lang natin para mas mabilis na dalawa. Meron tayong tinatawag na first motion. At meron tayong act of sin. Sabi sa modern exposition ni Samuel Renihan, pakibasa mo nga yan, Sister Ayin. Makikita natin dyan yung mga verse na pwede nating reference kung ano ba yung first motion na yan, first motions na yan. Pwede mo bang pakibasa yung Genesis chapter 8 verse 21? And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have. Nakita niyo yung first notion doon? Yung first notion doon, yung his intent is evil. Iyon yung first motion ng sin. At pwede mo bang pakibasa yung Matthew chapter 5 verse 27 to 28, Kish? You have heard the commandment that says, you must not commit adultery. But I say, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Yung first motion doon, yung look at the woman with lust. So makikita nyo, yung first motion, yung intention of the heart. Yung kaisipan ng ating, yung kaisipan natin, yung wickedness ng ating mind. Pakibasa mo nga yung kay Andrew Gray, Brother Simon. You can see that the first motion of sin, the motion of sin, is that a Christian who shall mortify the first temptation. She makes it an act when they sin as any particular. Secondly, when a Christian should study abroad for the appearances Mortified, ano? by which Sa kanya. Sa kanya yan. to the acting of God. Makikita natin, yun nga, yung lust,
yung intention of our mind ang kailangan nating immortify din. Hindi lamang yung act natin, kung hindi pati yung ating intention, yung ating mind. Maraming nagsasabi kasi na katulad ng Romanist, katulad ng Arminians, Socinians, nagsasabi na yung first motions ay hindi sinful. Hindi siya sinful per se. Ang sinasabi nila, yung act of sin lang ang sinful. Pero yung first motion, hindi siya sinful. Pero dito sinasabi sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. May sin na bang, may act of sin na ba doon? May act of sin na ba doon? Di ba wala pa? Ang sinasabi ni James dito, i-resist. Ibig sabihin, may paglaban. Kung may paglaban sa ating sarili, ibig sabihin, per se, that is a sin. Nature natin yung sin. Ibig sabihin, yung thoughts natin na mali, yung lust natin na mali, yung pakiramdam natin ng mali towards sin, ay sinful itself. At kailangan din natin itong immortify. At sabi ni James, pagka nakakaramdam tayo ng mga ganito, resist the devil and he will flee from you. I-rebuke natin or tayo ay manalangin or humingi ng tulong sa ating mga kasamang mananampalataya. Yung act of sin, sabi sa James chapter 1, verse 14 to 15, makikita natin dyan, yung sinasabi dyan, na yung sin, nagmula doon sa atin, at pagka kinunceive, yung bagay na yun, when we give in to the first motion, pag na-conceive, it will lead to transgression of the law, o pag yung act of sin. Pag masyado nating binaby, di ba minsan naaalala nyo pagka meron tayong sinful na thoughts, or meron tayong yung flesh natin ay nagsisik doon sa kasalanan. 'Di ba pagka hindi natin kagad siya ni-rebuke o hindi natin siya kagad di natin siya nilabanan agad, nag-give in tayo dun sa sin na hinihingi ng flesh natin. For example, siguro kung ano bang pwede nating pwede nating maisip, o sabihin natin sa pagiging magagalitin. Halimbawa, meron kang inis kang tao. 'Di ba meron diyan minsan na mabanggit lang yung pangalan, iniisip mo na ng iniisip kung sino 'yun. Kung sino yung tao na 'yon, hanggang maisip mo na siya ng maisip at magko-conclude ka ng wag lang magte-text sa akin to, wag lang mag-chat sa akin to. Yari sa akin to, wag ko lang makakasalubong. Pero pagka nagawa mong makasalubong mo at or mag-chat sa'yo, di ba nagpo-fall tayo in sin? Na bigla tayo nakakapagsalita ng hindi maganda. Bigla tayo nagpapakita ng hindi pagiging Kristiyano. Yun yung katotohanan. Ayun yung katotohanan na pag kinonseive mo yung first motion, nanganganak siya ng act of sin or transgression against the law. Anong gagawin? Ang tanong. Ang sabi ni James, submit yourselves therefore to God. Ibig sabihin, mag-submit tayo dun sa salita ng Diyos. Halimbawa, may nagsabi sa atin. Halimbawa, si Louie, dahil excited siyang i-chismis sa akin, yung dati kong kaaway dun sa kabilang street, gagawin ko, ako na lang yung nag-chismis kay Louie dahil alam kong nung nasaksak siya sa tagiliran, nakita ko yung nakasaksak sa nung doktor na nakasaksak sa tagiliran mo Nandoon sa kabila, pinagyayabangan na nasaksak ka Ang gagawin ni Louie ngayon, kailangan niyang manalangin sa Panginoon o tumingin doon sa salita ng Panginoon. Kung tama ba na maghigante doon sa mga bagay na yun? O tama ba na
napakinggan ko na yung aking sarili, yung kagustuhan ko na makagante, ilagay ko sa aking mga kamay yung paghihiganti. Dapat yun yung tignan natin. Anong pinapakita ng scripture o pinapakita ni Jesus dito? Di ba sa Matthew chapter 5, sinabi ni Kristo na pagka ikaw ay nag-iisip ng masama against you sa iyong kapwa o sa iyong kapwa, that is already a murder. At sin na yun. At nawa ay mag-lead sa atin yun sa mga ganong bagay. Upang tayo ay makapagpatawad at makatakas tayo sa kasalanan na maaari nating magawa. At ma-mortify natin yung first thoughts o yung first notion ng ating kasalanan. Sabi diyan sa Romans chapter 6 verse 23, pagka tayo ay nagkakasala at patuloy na nagkakasala, yan ay marahil ay tatak ng hindi pagiging ligtas, for the wages of sin is death. Pagka tayo ay nahihirati na sa isang kasalanan at hindi na tayo nako-convict ng salita ng Panginoon, tayo ay magpa-oversight na para mabigyan tayo ng payo kung baka masyado na tayo nagdadwell sa ating sarili. Kalimutan na natin ang ating confession at yung grasya ng Panginoon. Evidence of remaining sin in life of the believers. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 8 to 10, alam ko favorite ni Ate Grace to, kaya papabasa ko sa kanya. We say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Praise God. Thank you po. Pinapakita dito sa passage na ito na yung indwelling sin ay present pa rin sa life ng Christian. Ang kausap ni John dito ay yung Church of Ephesus. Lahat sila dito ay Kristiyano. At sinasabi niya na nagkakasala pa rin sila. At sinasabi din ni John dito, at sinasabi ng Panginoon sa panulat ni John at sa pananalita ni John, we must not deny the truth of indwelling sin. But we must confess it through prayer and ask for help to God for the mortification of our sin. And we have the grace of God through our Lord Jesus Christ na tayo ay mapatawad. Ang ating pinupunto, mga kapatid, dito sa ating remaining sin o pagpapakita ng remaining sin sa Scripture at yung katotohanan nitong first notion at nitong act of sin at yung evidence nito sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Ang pinupunto dito, the remaining sin is very true in the Word of God, and we must not be arrogant to boast that we can escape it through our own strength, and be foolish to shut our eyes in the reality of it. Huwag tayong maging palalo o maangas na kaya natin itong lagpasan sa ating mga sariling mga kamay. Sabi ni James, submit yourself unto God. Sabi ni John, confess your sin. Kanino? Sa Panginoon, and be faithful, and He is faithful. Sinasabi ni John, mag-submit ka sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng iyong lakas. At huwag mong i-deny na meron ka pang sariling kasalanan na namumuhay sa ating mga katawan. Dahil pagka ginagawa natin yan, sabi ni John, we make the Lord a liar. At nawa ay hindi mangyari yun sa atin. At sa ating huling section, let me exhort you, mga kapatid, na ang law at gospel ay ang cure na ibinigay o provided ng Panginoon para sa atin sa indwelling sin na meron tayo at doon sa kasalanan na meron ng mundo. Ito yung ipinrovide ng Panginoon para sa iyo, para sa atin. Kaya nga ipinipreach ang gospel every Sunday, every prayer meeting, at every fellowship natin, naririnig natin sa mga bibig ng ating mga kasama sa pananampalataya. Kapag tayo ay may problema, tayo ay ini-exhort ng gospel ng bawat isa. Kaya mahalaga na basahin mo ang iyong Biblia
upang sa iyong sariling problema, makatulong ito. At kung hindi mo man magamit sa iyo ngayon, paaring magamit sa iyong kapatid sa Panginoon. Yung law ay nagre-reflect ng ating kasalanan na meron pa tayo, o yung nananatiling kasalanan na meron tayo. Ito yung kahalagahan na patuloy pa nating tignan yung law ng Panginoon para ma-reflect natin yung perfectness ng Diyos at yung mga sinfulness na meron tayo. At yung gospel naman ay nire-reveal sa atin yung kabanalan ng Diyos at yung grasya na binigay niya para sa kanyang mga nilikha. Para makita natin yung ating tunay na pangangailangan sa Diyos. Hindi lamang dahil niligtas ka na, hindi mo na kailangan yung gospel. Kailangan mong ma-remind na mayroong isang Diyos na namatay para sa iyo. Kailangan mong ma-remind na mayroong isang Diyos na nagbayad ng iyong mga kasalanang ginawa, patuloy na ginagawa at gagawin pa. Para patuloy tayong tumingin sa kanyang grasya. Marahil meron tayong struggle against ating mga kasalanan, sa ating mga nakalipas na failures. But the gospel reminds us that we have a great Savior that began a good work in us. Sometimes we may have frustration and be dismayed because of the sin that we still have. But look unto Christ, brethren. Through the gospel, doon natin matatagpuan si Kristo sa gospel. The grace of God through Jesus Christ empower us to be obedient and have delight doon sa kanyang law at doon sa kanyang word. At sa pagtuloy natin pagtingin kay Kristo, sabi na natin kanina, He began a good work in us. At napaka-willing niya na ibigay sa atin yung completion na ito. Makikita natin, Jesus Christ is our only comfort. Even we have sin, we have failure. And there is hope in Christ doon sa blessed, glorious hope natin sa kanyang pagbabalik. Sa ating pagtatapos, the corruption of sin is the saddest reality of life. But the joy and hope that Jesus Christ has given through His grace surpasses all misery we have because of sin.